It's already 2:21 na po ng hapon dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ricky Rivera po. At welcome po dito sa Totoo Lang at sa ating mga kapatid na OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Our prayers are with you. Pangalawang araw na po, no? Nito pong sinasagawang rally for transparency and better democracy ng mga kaanib po ng Iglesia ni Cristo dito po sa Carino Grandstand sa Luneta. At mamaya-maya po ay magsisimula ulit yung formal, no? Yung formal na programa na isasagawa po ng liderato ng Iglesia, no? As I said dun sa nakarang episode po natin, marami hong mga quote and unquote, mga political analysts at mga observers ang bumabatikos at parang bubuway ng duda hingil dito po sa rallying ito sapagkat bakit daw ho ganun kahaba, no? 3 days, no? Well, sa ganang akin po, ito pong mga taong ito ay sa totoo lang, wag niyong paniwalaan. Bakit? Hindi ho sila talaga analyst. Kasi kung totoong analyst ka, maintindihan mo bakit gano'n ang behavior ng Iglesia ni Cristo, lalo na ng pamunuan nito. No? Maintindihan mo na bahagi ho talaga, o bahagi po ng responsibilidad o iniaatang na responsibilidad ng Iglesia ni Cristo sa kanyang mga balikat, ito pong kalagayan at kagalingan ng lipunang Pilipino. Kung titingnan niyo po ang kasaysayan ng iglesia, hindi na po dapat kayo magtaka diyan na kinakailangan po na magsabi po ng boses ng mga kaanib sapagkat marami hong kaanib po ng nasabing pangkating pangrelihiyon ay apektado o naging biktima nito pong malawakang skandalo dito po sa flood control project. At sigurado ko po, sa mga nakaraang 100 araw, ay marami ho sa mga kaanib ang talagang naapektuhan, no? Lalo tigit siguro, ito pang mga OFWs po natin, no? Na nakakatanggap ng mga kasamot-saring mga negatibong mga reaksyon mula sa mga dayuhan hingil po sa nagaganap sa ating bayan. At di nyo naman din masisisi ito, mga foreigner na ito sapagkat siyempre tayo mga Pilipino ang anuhin nila, ang i-blame nila hinggil sa nangyari. Bakit natin hinayaan na naging ganito ito pong pagsisindikato ng pamahalaan, no? So yan po. Doon naman po doon sa kabila, no? Kasi dalawa ho yung rally. Yung isa sa Luneta, ito naman dito sa People Power Monument. At ang sinasabing grupong nagdili dito ay UPI, no? O United People's Initiative. Na kung titignan niyo po yung mga nasa liderato niyan mga dating general at mga dati na rin nagsilbi dun sa iba't ibang mga administrasyon katulad nito ni Abdani na administrasyon pa ni Gloria Macapagal Arroyo, no? Na alam naman po natin base sa ating karanasan sa siyam na taong pamumuno ng Arroyo administration, nakitaan ho to ng malawakang katiwalian din, no? So hindi ko alam kung ano ang nagbubunsod dito sa mga taong ito na dati nang nasa pamahalaan na wala naman din ginawa nung panahong taon silang namuno, di po ba? Naging kasapakat din sila ng pagsisindikato nitong ating pamahalaan. So, sa ganang sa akin dahil kakilala natin nung mga to, nababalitaan natin kung ano yung mga pinagagawa nila at mga kasong kinasangkutan nila nung panahon na nasa kanila po, na nasa gobyerno sila, ay masasabi ho natin na talaga na kung magtagumpay man halimbawa ang isang inisyatibang baguhin itong liderato ng ating pamahalaan, ay sa ganang akin po ay mas lalo tayong malulubog sa kasamaan, mas lalo tayong hindi natin makakamit mismo ang hustisya
Sapagkat itong mga taong ito ay mga kawatan din. Mga dating kawatan na gustong pumailan lang sa mga iba't ibang pwesto ng pamahalaan para sila naman ang mga ulimbat. Siguro nainggit sila sapagkat tag-trillion piso itong mga na-accomplish ng mga hinayupak na kawatan dito sa Marcos administration. Gusto nila tapatan ito. So wala hong kredibilidad para sa akin. Ito pong nakikita ko mga personalidad na miyembro po ng itong pangkating itong UPI. At lalo siyempre yung mga Duterte supporter. Yung si Duterte po, si Pangulong Duterte, binigyan na po natin ng 6 na taon. At siya mismo, aminado siya, na wala siya halos nagawa sapagkat lumalabas lang talaga sa ating pagsusuri at talaga namang karamihan sa atin ay uma-agree dito po sa sasabihin ko ngayon na institutional corruption due to the institutional damages. Yung damage and rotten Philippine institutions, yun po yung punot dulo kung bakit tayo may malawakang pagnanakaw na nangyari. Ibig sabihin nito, yung ating pong mga rules of the game, ika nga, o yung mga institusyon natin na nagtatakda kung paano yung magiging behavior mo o bilang government official at isang private individual, ang taguri po dyan ay tinatawag na institusyon. Kapag ang institusyon mo ay nag-encourage, no? Na may mga paraan para malusutan mo ang mga pagbabawal sa batas ng madali, na-encourage siyempre, 'di ba? Yung mga taong nasa pwesto na gumawa ng pera sapagkat nandyan yung oportunidad. Yung mga institusyon po na yan ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga tao para maging tiwali o kumamit ng katiwalian. At dahil po napakahihina ng iba pa nating mga institusyon tulad ng media, ay nakita ng mga taong ito na kahit magnakaw sila ng trilyon, walang magagawa tayong sambayanan, wala tayong magagawa mga ordinaryong mamamayan. Dahil yung mga institusyon na dapat sana ay naging check o nagsagawa ng check and balance dito sa DPWH ay naging kasapakat din ng nagsindikato dito po sa ahensyang ito at iba pang mga ahensya de gobyerno. So, ang panawagan natin, ang tungkulin natin bilang mga Kristiyano ay hindi naman po itaas ang ating boses at hindi lamang tayo dapat maghimagsik, no? Ibig sabihin, ilabas ang ating galit. Kundi na rin dapat ay humiling nga ho tayo sa pamahalaan na i-ensure yung institution ng rules of law. Ibig sabihin kinakailangan ng pamahalaan mismo ang manguna para manawagan sa mamamayan na sundin ng tama, iwaksi ang mali. So, yun ang dapat gawin ho ng pamahalaan. Oo. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo po, ganun po exactly ang ginagawa po nila. Hindi po yan lumabas sa mga kanilang mga tahanan para manggulo o kaya ay tignan na may pagpapalit po ng pamahalaan. Sapagkat wala ho talaga Kahit sabihin na natin yung pag nagpalit ho tayo ng tao laang ay para ang nangyari nagpalit lang ho tayo ng mukha ng kawatan. Okay? Sapagkat ngayon, nakikita nyo dun sa media sphere ngayon, labanan yung mga kawatan Naglalabanan sila kasama yung kanilang mga proxy. Yung mga proxy, yung mga political analyst kuno, nabayad naman, etc. etc. Okay, so ganun po yan. No? Ganun po ang nangyayari sa atin ngayon. Sa akademya po, ang tawag po dyan, sa sitwasyon natin ngayon, ay tinatawag na elite capture. Na-capture na po sa liig yung ating lipunan. Specifically, ang ating pamahalaan. Ibig bagang sabihin ng elite capture, yung mga mayayaman ng mga elitista, ito na po yung talagang kumakapit sa ating estado.
Sila po ang nagdidikta kung ano yung tama at mali, kung ano yung dapat na ano. So, ano ho ang solusyon dito? Sapagkat ang gusto naman lang lahat ng ay mapayapang pamamaraan. Mapayapang pamamaraan. Paano po ang magkakaroon ng mapayapang pamamaraan? Ito po, ito po ang suggestion ko lamang po, no? Suggestion ko lamang po ito na lumabas na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ihayag sa publiko ang totoong nangyari. Alam na ho natin yung kwento validation lang ang gagawin ng Pangulo. At mangako ng isang bagong kontrata, bagong social contract, no, sa sambayan ng Pilipino. Ano yung lalamanin nitong bagong social contract na ito? No? Una, na ilalaan niya ang natitirang 2 taon o 3 taon ng kanyang pamumuno, no, sa paglilinis ng burokrasya, streamlining at paglilinis ng burokrasya. No? Ikalawa, pagbago sa mga institusyon. Oo, lalo tigit dyan sa institusyon ng kung papaano ginagasta ang ating mga buwis, yung tinatawag na budget, na wag pa tulutan na ang program funds, bawasan ang intelligence funds, at um, iwasan na itong mga kahindik-hindik na mga proyekto, no, na eventually hindi naman pala ginagawa pero nabayaran, no? At sa tingin ko, iyon po yung talagang mandato at assignment nitong ating DPWH Secretary Vince Dizon. 10 ng iba't iba pang mga well-meaning na mga tao dyan sa Malacanang, no? At ikaapat, dapat i-assure ng ating presidente na yung ongoing investigation ay magiging transparent, makita ng taong bayan, marinig, makita sa telebisyon, no, kung ano yung kanilang ginagawa. Sapagkat ngayon, dahil sila ay ito pong ICI, no, yung Independent Commission on Infrastructure ay nagsagawa ng isang palisiya na dapat closed door yung mga hearing, ay nararapat po talagang abisuhan na ng Pangulo itong ICI na ibukas sa atensyon ng publiko ito pong ongoing investigation. Sapagkat kapag nakatakip po yan, syempre, asahan mo na maraming spekulasyon yan. Asahan mo na magiging negative yung speculation. Hindi mo maiiwasan yung mga tao magduda Syempre nga naman, yung kanilang katiwala, yung tiwala nila sa pamahalaan, nasira na Nasira Kaya nga sabi ko sa inyo, mga taga Malacanang, at lalong higit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, you enter into a new social contract with the Filipino people. Admit the wrongdoings of your administration, no? Sabihin ng totoo na hindi ka nagnakaw, o kung nagnakaw ka man, sabihin mo na rin para at ikaw ma-persecute ka. Pero definitely hindi mo gagawin yun. So, yan po, a new social contract that will renew the trust and confidence of the Filipinos in the institutions governing our country. Kasi magpalito tayo man ng tao, kung di naman napapalitan ng mga institusyon, at kung walang bagong social contract sa mga tao, talagang indimbo tayo. Talagang magugulo tayo at magugulo. So, yan po ang sinasuggest ko. Pumunta ka sa television, ilantad mo kung ano yung updates dun sa mga nangyayaring investigasyon, at unilaterally at firmly state that you will not dip your hand or even your finger dito po sa nagaganap na investigasyon. At kung tamaan niyan yung kasin mo o pamangkin ng iyong nanay, dapat tanggapin ninyo, sapagkat kung talaga nagnakaw ito, nagnakaw, di ba? So, dapat ganon. So, a new social contract. Ito po ay tamang-tama yan, timing yan. Siguro pagkatapos itong mga rallies na ito, sabihin ng ating Pangulo na napakinggan niya, na ikonsidera niya itong mga expressions
of anger, no, against dito sa anomalyang ito. At kapag nagawa ho niya yan, magiging fresh mandate para siya magkakaroon ng parang fresh mandate, no? So aminin, no, ituloy-tuloy yung investigasyon at sabihin na walang sisinuhin. Okay, so yan ang dapat gawin ng Malacanang. Okay, at by the way, may nagsabi ho sa atin na the reason why gusto kong guluhin is destabilize nitong ibang mga malevolent forces, hindi po ng iglesia kundi ng malevolent forces tulad ng mga grupo na kakitikit kay Duterte, hindi lamang para iluklok si Sara Duterte bilang ating alternative na Pangulo. Kundi na rin marami ho sa kanila talaga ang sangkot dyan sa maanumalyang trilyong pesong pagnanakaw na yan. At maapektuhan ho talaga sila. Na? Pasalamat nga kayo, rule of law pa rin yung nasa utak ng Malacanang. Kung sa iba-iba yan, nagdeklara na ng batas militar para mas mabilis yung proseso ng paghuli dito sa mga kawatan, paglilitis sa kanila, at pagpapakulong. No? Pasalamat kayo na ganun. Pero bakit to bang gigil na magpabaksak ng pamahalaan itong mga pro-Duterte? Base sa mga pag-aaral natin, because November 25, ito po yung petsa na kung saan ay magsasampa na ho ng samot-saring kaso sa iba't ibang mga individual, ito pong ating pamahalaan under BBM. Kaya sinasabi niya na may magpapasko sa kulungan. No, sa ganang akin po, seryoso po ang Pangulo dyan at mayroon na hong mga listahan. In fact, sinabi na yan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang panayam sa kanya. No? So, magtiwala lang ho tayo. Ang pinakasolusyon ay itong ating Pangulo mangako na sa loob ng 1, 2 o 3 taon ng natitira niyang administrasyon, i-google niya sa 3 adhikain. Una ay yung malawakan at mas mabilis na pagdetermine kung may kaso o wala itong mga taong ito. Ikalawa, pagsasampa sa corresponding na hukuman. Ikatlo, within a period of time, siguro mga 6 months and all, may preliminary findings na magpapatunay na pwede silang releasean ng warrant of arrest itong mga kawatan para makulong. So sana ganun ang mangyari, no? Sapagkat wala ho talagang buti na mabibigay sa atin kung magkakapalitan lang. Wala ho yan. Dahil yung papalit, kawatan din. So kung kawatan itong si Makoy, mas kawatan yun dahil hindi lang sila nagnakaw ng pera. Pumatay pa sila ng ibang mga Pilipino. So ipapanalangin po natin yan na tuloy-tuloy po yung rally ng Iglesia ni Cristo at siguro after tomorrow, no, sapagkat yan po ang huling araw, no, nung tinatayang rally na ito, ay magkaroon ng katugunan itong Malacanang para hindi po tayo masaglak sa eventual na kaguluhan na mas lalong magpapalala dito po sa ating bayan. Ngayon, kung makita ho natin na sa halip, hindi pala sa halip, sa ito pong BBM administration ay umenter na into a new covenant with us, pero nagpatuloy pa rin yung kasula-sulasok na sitwasyon na kung saan ay mukhang hindi transparent at hindi impartial itong pamahalaan, ay doon natin malalaman kung ano pa ang mga metodo o mga paraan para mabago natin ang ating kalagayan. Mabuhay po kayo, subscribe and like dito po sa aming channel, currentph.tv. Maraming salamat po.